Pinakagusto ko po doon yung pong pag-discover po ng mga party po ng atom po. Tsaka kung paano po ma-attract po nila ang isa't isa at paano din po mag-repel. So, sobra akong natawa dahil sa sinabi niyang masarap matuto ng chemistry dahil nandito ang sikreto ng Diyos. Noong una po, hindi ko po alam kung paano po nangyayari yung mga pagdikit-dikit ng mga ano. Pero nung pinakita niya po sa amin yung mga experiment, mas lalo pa po kaming meron pa po kami ng iba pa pong kaalaman tungkol pa po sa, hindi lang po tungkol sa magnet ang natutunan namin, kundi meron pa po pala mga bagay na pwedeng maka-attract ng mga bagay. Yung pong mga party po ng atom. Yung sa pag-explain po doon na may ginamit pong materials. At saka dahil po doon, mas natutunan po dahil po doon sa explanation na mas napalawak pa po dahil po doon sa mga materials na ginamit po. Yun po. Pinaka-interesting po yung ginawa po yung parang experiment po dahil napatunayan po doon yung tunay na yung about po doon sa topic kanina. Actually po, wala pong pinaka-nagustuhan po kasi lahat po sila interested po ako na malaman po na yung mas malalim pong lesson po. Yung pong nung tinuro niya po yung mga tao po, sino po yung mga nag-invent po ng mga atoms, kung nakadiscover po. Actually, wala naman po. Wala po. Lahat po ng kinlase po sa amin ni Sir ay exciting po at meron po din po kami natutunan doon. Lahat naman po exciting pa at madami po tayo natutunan. Wala pong nakaka-board. Wala pong nakaka-board sa mga tinuro ni Sir. Puro pong para pong nag-i-encourage pa po sa amin na mag-isip pa po ng scientific explanation, gaya po ng mga dating scientists. Hindi po nakaka-board yung mga itinuro niya pa po sa amin. Hindi po kasi po nakakaaliw po dahil po doon sa mga experiment na lalo pong napatunayan po. Dahil po merong patunay. Wala po dahil bawat lesson o topic pong kanina pong didiscuss na para pong na ano kaming makinig, yung para nahikayat po kami niya. Hindi po, kasi po napaka-exciting po ng nagtuturo po sa amin at sa tingin ko po excited din po siyang magturo po sa amin. Ay, sobra pong bilis na bigdan po niyan. Tingin ko po magiging po siyang magaling na professor po balang araw. Madali pong lapitan ng kagaya ni Sir. Gawa po kung board po siyang nagtuturo, baka po marami ding lumayo sa kanya dahil board po ang... Sa tingin ko po, opo, dahil maano niya pong ipapaliwanag lahat ng topic. Wala po, bawat lamang pong teacher po yung na-approach po na maganda pong pag-approach po. Lahat po ng araw-araw pong nakakasalamuha ko. Opo naman po, kasi po napaka parang ano po siya, friendly po. Masyado po siyang friendly para po sa isang teacher. Pero mabuti naman po siyang teacher po. Oo naman po, sa tingin mo, mabait naman po siya. Medyo po mahirap pero po masaya. Ayos lang po yun. Madali po dahil po may mga activities po na madami po natutunan. Ina-analyze lang po at saka po yung pong bali po yung lahat po ng mga naituro niya ipag-uugnay-ugnay lang po dahil po lahat po yan ay magkakaugnay lang po sa isa't isa. Opo, pero mas madali po siya maintindihan pag lalo ko po siyang pinag-aralan po. Yung paraan po ng pagtuturo niya. Yung magaling po siyang mag-explain, yung ganun po. Opo naman. Sana po namin maulit-ulit. Opo, dito po. Gusto po maging teacher siya dito. Kung pwede po, kaso po, kung siya po magtuturo sa grade 8, siyempre po, hindi na po namin siya magiging teacher dahil iba na po. Pero kapag grade 9 po, pwede na rin po. Opo naman. Opo, dahil yung na-experience po namin sa kanya ay napakaganda po ng kanyang pagpapaliwanag at saka pagtuturo po sa amin.
Siyempre naman po, kasi po, napakasaya po niyang maging teacher at napaka-interesting po ng subject po niya. Of course, he did that by first greeting the students and introducing himself because since it is his first time to meet the class. Definitely, because the students nowadays are very attracted to animation and internet and all this stuff and all the video clips. So he did make well use of the animation, specifically when it comes to the last part wherein he showed the principle behind the charging of the opposites and on how the object would gain the charges and on how the objects would attract and repel each other. Yes, it is. Since it is something that, the lesson is something that it's very complex, it's hard to understand, since he used the classroom experiment, the activities, in order for the students to really be amazed and participate in the activity. Well, I can say that the best part would be the demonstration activities where he caught the attention of almost all of the students. Maybe I can say not the worst, but just should I say, since they are camera shy or they are a little bit nervous because it's their first time to meet up with the teacher, so there's some sort of nervous and conscious of what is going to happen. I think that would be with the space of the classroom and the number of students. This is basically the problem here in our public school. We have a very large number of students, so it's kind of hard to manage with this number of students. So for the comment, personally, so I did caution him to stop calling the students Mount and Surf, just for the comment. For the good comment, well, the class went well, very interesting, engaging. And for suggestion, ano ba suggest ko pa? Wag ka masyadong baka ano ba yun? Hindi ko masabi. Masyado silang na-attract sa'yo, in other words. Yun lang. Baka nga paltanan niya ako next time eh. Hindi, joke lang.